Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. inihayag na kaisa ng buong mundo ang Pilipinas sa pagdadalamhati sa pagpanaw ni Pope Francis. Inilarawan ni Pangulong Marcos ang namayapang Santo Papa bilang isang individual na may puso para sa lahat. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. The best Pope in my lifetime. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pope Francis na tinatawag rin ng mga Pilipino bilang Lolo Kiko. Pahayag ito ng Pangulo kasunod ng kumpirmasyon ng Vatican sa pagpanaw ng Santo Papa sa edad na 88. Sabi ni Pangulo Marcos, nakalulungkot ang balitang wala na si Pope Francis. Ang Pilipinas, kaisaan niya ng Catholic community sa buong mundo sa pagdadalamhati sa pagkawala ng Santo Papa. Si Pope Francis anya, isang individual na mayroong kababaang loob. Ang puso ay bukas sa lahat, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Ayon kay Pangulo Marcos, kasabay ng pagluluksa sa napakalungkot na araw na ito, ang pagkilala sa Santo Papa na nagsilbing inspirasyon sa lahat na mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal ni Jesus sa sangkatauhan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa kaugnay na balita, nakikiramay ang Bangsamoro government sa simbahang Katoliko na nagluluksa sa pagpanaw ng lider nito na si Pope Francis. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Bangsamoro Chief Minister Abdullah Rauf Makakwa na nakakalungkot ang pagpanaw ng Santo Papa dahil isa ito sa mga lider sa buong mundo na nagpapahayag ng apela na magkaroon ng kapayapaan sa gitnang silangan lalo na sa Palestine. Ayon kay Makakwa, si Pope Francis ang source of clarity dahil sa patuloy nitong panghihikayat sa mga lider sa buong mundo na huwag humantong sa digmaan at resolbahin ang issue sa mapayapang paraan. Inihayag din ito ang pakikiisa sa pagluluksa ng mga Katoliko at siniguro ang kanilang pangako para sa kapayapaan at kapwa pagrespeto para sa lahat. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Resulta ng anumang mga survey, hindi magkakaroon ng epekto sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagbaba ng approval rating ng mga Pilipino kay Pangulong Marcos batay sa resulta ng isang survey ay hindi pangkalahatang opinyon ng mga Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan.
Hindi maapektuhan ng resulta ng anumang survey ang paggampa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mandato sa mga Pilipino. Ito ang binigyang diin ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng Pulse Asia Survey kung saan lumalabas na nakapagtala ng 17% na pagbaba ang approval rating ng mga Pilipino sa Pangulo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng opisyal na ang survey ay nais sa katuparan sa pamamagitan ng partisipasyon ng 2,400 na respondents. Sabi ni Yuse Castro, hindi kinakatawa ng bilang na ito ang pangkalahatang sentimiento ng buong Pilipinas. Gayunpaman, dapat anyang malaman ng mga factor na nakaapekto sa pananaw ng mga respondent tulad ng impormasyong nakakarating sa mga ito, kung napaabot ba sa kanila ang mga programa ng pamahalaan o kung apektado ba ng fake news ang mga ito. Si Pangulo Marcos naman anya, anuman ang maging resulta ng survey, tuloy lamang sa trabaho, sa paggawa ng tama at sa kung ano ang minamandato ng batas at hindi kung ano ang dinidikta ng iilan. Ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Kalbayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pag-endorso ni Vice President Sara Duterte sa ilang senatorial candidates, political strategy para sa impeachment ayon sa Young Guns ng Kamara. Naniniwala si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega na ang pakikipag-alyansang ito ay para lamang sa political survival ng pangalawang Pangulo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hindi na ikinagulat ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang biglang pag-endorso ni VP Sara Duterte ng ilan sa mga tumatakbong senador sa May 2025 elections. Ayon kay Ortega, bagamat sinabi na ng bise noong una na hindi siya mag-endorso ng kandidato at hahayaan ng taong bayan na mamili, ay hindi na nakakapagtaka na magbago ang kanyang isip. Ani Ortega, bahagi ito ng estratehiya ng Vice Presidente, lalo na sa nalalapit na paglilitis sa kanya ng Senate Impeachment Court. Naniniwala si Ortega na hindi ito usapin ng plataporma at prinsipyo, bagkus ay pakikipag-alyansa para sa kanyang political survival. Definitely yun ang political strategy nila. Nakikita ko lang dito, pag nanalo yung mga inendorso, parang ini-impluwensyahan nila yung mga senator judges. Sa akin naman po, ang obligasyon ng mga senator judges sa taong bayan o sa nag-iisang tao lang o politiko. Ganito rin ang paniwala ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyog, kaya naman mahalaga ayon sa mga mambabatas na mapanatili ang pagiging patas at walang pagkiling ang Senado sa paghawak nito sa impeachment trial. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Paglalagay ng West Philippine Sea o WPS sa Google Maps makakatulong sa pagkilala ng buong mundo sa maritime entitlement ng bansa. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang hakbang na ito ay pagkilala sa pagpili ng pamahalaan na kilalanin at pangalanan ang maritime zone sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Ikinalugod ng national government ang pagpapabilang ng Google Maps sa West Philippine Sea sa kanilang mapa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na sinasalamin ng inisyatibong ito ang lumalawak na pagtanggap sa West Philippine Sea bilang bahagi ng teritoryo, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas. Alinsunod rin anya ito sa itinakdang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 South China Sea Arbitral Award na una nang naipanalo ng Maynila kontra Beijing. Ayon sa opisyal, isa rin itong pagkilala sa prerogative ng pamahalaan na kilalanin at pangalanan ang maritime zones ng bansa na magtutulak pa sa pagiging consistent sa paggamit ng international community sa West Philippine Sea bilang pangalan nito. Ang National Maritime Council una nang siniguro na patuloy nilang puprotektahan ang interes at maritime territory ng Pilipinas. Ang inisyatibong ito ay refleksyon ng pagtanggap ng mas nakakarami na ang WPS ay bahagi ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Naaayon din
Ayon ito sa 1982 United Nations Convention of the Law or on the Law of the Sea at ng 2016 South China Sea Arbitral Award na nagpinagtibay ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act. Dagdag pa ng NNC ang paggamit ng West Philippine Sea sa isang global platform na kagaya ng Google Maps ay makakatulong na mas lumawak ang kaalaman sa buong mundo sa maritime entitlement ng ating bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Department of Information and Communications Technology o DICT pinaigting ang kolaborasyon sa Commission on Elections o COMELEC kontra cyber trolls at deepfake ngayong halalan 2025. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inilulunsad ngayon ang digital bayanihan upang malabanan ang mga nabanggit na suliranin sa cyberspace sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Ilang buwan bago ang May 2025 midterm elections, sinigpitan pa ng Department of Information and Communications Technology ang pagkikipagtulungan nito sa Commission on Elections upang malabanan ng cyber trolls at deepfake. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na isinusulong ng tanggapan ng digital bayanihan upang mapanatiling ligtas ang cyberspace sa panahon ng halalan, lalo't hindi lamang anya limitado sa balota ang labanan. Kasama anya sa mga hakbang na ito ang pagkikipag-ugnayan sa social media giants tulad ng TikTok, Meta at Google na sa ngayon ay nagpapatupad na ng pagbabawal sa bayad na political ads sa kanilang platform. Upang maprotektahan pa ang integridad ng Filipino ballot, pinulong na ng DICT ang COMELEC Advisory Council sa Taguig City upang malabanan rin ang online threats. Isa sa mga natalakay sa diskusyon ay ang pagprotekta at pagsisiguro sa integridad ng electoral process laban sa iba pang umuusbong na online harms. Sa digital bayanihan, sisiguraduhin ng DICT na ligtas ang halalan at ang boto ng bawat Pilipino ay mananatiling sagrado. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malacanang suportado ang hakbang ng Philippine National Police o PNP na magtatag ng komite laban sa maling impormasyon o pekeng balita. Binigyang diin ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat matulungan lahat ng mga stakeholder kontra fake news. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Suportado ng Malacanang ang pagbuo ng Philippine National Police ng Joint Anti-Fake News Action Committee alinsunod sa commitment ng PNP na isulong ang tama at totoong impormasyon para sa mga Pilipino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology, muling natalakay ang paglaban sa fake news. Inihalimbawa ng opisyal ang pagkakadakip sa tatlong nasa likod ng pagdukot at pamamaslang sa Chinese national na si Anson Ke, kung saan mayroon pa rin anya nagpapakalat ng balita na fall guys lamang ang mga inaresto. Nakakadismayaan niya ito lalo't ang pinalalabas ng fake news peddlers ay nagbabalita ng maling impormasyon ng gobyerno at ang mainstream media. Dahil dito, umapil ang palasyo sa lahat ng Pilipino na maging responsableng social media content creator at magtulungan sa pagsugpo sa fake news. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo na sugpuin ang fake news na ito. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluwensya lamang ng fake news. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA muling pinagana ang Interagency Livestock Data Analytics Group o LDAG upang mapatatag ang supply ng livestock sa bansa. Kaugnay nito ay tinalaga si DA Undersecretary Dante Palabrica bilang chairperson ng LDAG. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer.
Muling binuo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Interagency Livestock Data Analytics Group o LDAG. Nilalayo nito na mapaganda ang kakayahan ng Department of Agriculture na maipabatid ang mga desisyong nakabatay sa mga datos sa pangasiwa sa meat at poultry sectors. Muling itinatag ang LDAG upang masiguro ang katatagan ng merkado para protektahan pareho ang mga producer at consumer sa gitna ng pabago-bagong presyo at taas-babang supply. Sa ilalim ng bagong istruktura, itinalaga si Undersecretary Dante Palabrica bilang LDAG Chairman. Sabi pa ni Laurel, maigpit na makikipag-ugnayan ang LDAG sa Philippine Statistics Authority upang matukoy at matugunan ang mga data requirement. Makipagtulungan din ito sa ibang mga ahensya para mangulikta ng mga data sa livestock at poultry production, inventory levels, farm gate prices, cold storage stocks at gastos sa produksyon. Bukod pa dito ang regular na konsultasyon ng LDAG sa industriya at stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Isang malaking tagumpay para sa mga overseas Filipino worker o OFWs ang anunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na magbibigay ito ng 30,000 piso na one-time financial aid bilang kompensasyon sa mga nawawalang balikbayan box. Kasunod ito ng Technical Working Group o TWG meeting kung saan tinalakay ang mga konkretong solusyon upang matiyak na makakarating ng buo at ligtas ang balikbayan boxes sa kanilang mga benepisyaryo. Isang Joint Administrative Order o JAO sa pagitan ng DMW, Bureau of Customs at Department of Trade and Industry ang inaasahang ilalabas upang maglatag ng malinaw na pamantayan sa regulasyon ng cargo forwarders. Nauna rito naghain ng resolusyon si Representative Marisa Magsino noong 2022 para silipin ang anomalya sa proseso ng BOC sa paghawak ng balikbayan boxes. Paalala ni Magsino, bawat balikbayan box ay simbolo ng dugot pawis ng mga OFW. Samantala, ilan pa sa mga idinulog ng mga OFW kay Magsino ang labis na singil, pagkaantala at umano ay iligal na pagbebenta ng mga padala sa pribadong bidders. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isang mambabatas nagpaalala sa kaligtasan ng mga bata kontra matinding init ng panahon ngayong bakasyon. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, nandyan pa rin ang banta ng mainit o matinding init para sa mga kabataan na kasalukuyang nakabakasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Nagbabala si Senate Committee on Basic Education Chairman Senador Sherwin Gatchalian tungkol sa panganib na dulot ng matinding init na panahon para sa mga bata. Ayon kay Gatchalian, bagamat opisyal nang nagtapos ang school year ay nananatili pa ring lantad sa banta ng extreme heat ang mga kabataang kasalukuyang nagbabakasyon. Kaya naman muling nanawagan ng Senador para sa malawakang koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan, mga tourism facilities at mga medical teams para matiyak ang kaligtasan ng mga bata. Ngayon anyang nakabakasyon ang mga bata ay kailangang tiyaking magiging ligtas sila sa panahong kasama nila ang kanilang mga pamilya. Binigyang diin ng Senador ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na serbisyong medikal lalo na sa mga lugar na dinadayo ng mga pamilya kung saan mas mataas ang posibilidad ng heat-related illnesses gaya ng heat exhaustion at heat stroke. Hinimok din ni Gatchalian ang mga lokal na pamahalaan at mga negosyo sa turismo na maging handa sa pagbibigay ng agarang lunas at impormasyon tungkol sa tamang pag-iingat sa matinding init. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Libre at masustansyang pagkain sa mga paaralan, isusulong ng isang senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, mahihirapang matuto ang mga mag-aaral kung sila ay gutom at kulang sa nutrisyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes.
Isusulong ni senatorial candidate at Makati Mayor Abby Binay ang libre at masustansyang merienda at pagkain sa mga paaralan upang matugunan ang kakulangan sa nutrisyon ng mga estudyante. Ayon kay Binay, mahalaga ang tamang nutrisyon upang mapabuti ang pag-aaral ng mga bata sa eskwelahan. Mahihirapan anyang matuto ang mga estudyante kung sila ay gutom at kulang sa nutrisyon kahit pa mahusay ang kanilang mga guro at kumpleto ang gamit sa paaralan. Anya, kailangang umano ng sama-samang pagkilos ng national at local government kasama ang barangay at private sector upang maisakatuparan ang nationwide feeding program para sa mga mag-aaral. Ibinahagi rin niya ang Project Feed o Food for Excellent Education and Development na inilunsad sa Makati noong Marso. Sa ilalim nito, nagbibigay ang lungsod ng libreng masustansyang merienda sa mga estudyante mula kinder hanggang grade 6, katuwang ang DOST. Dagdag pa niya, layunin din ang programa na matulungan ang mga magulang na hirap sa budget. Binigyan pansin din ng alkalde ang kahalagahan ng nutrisyon mula pa sa pagbubuntis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Samantala, sa kaugnay na balita, issue ng malnutrisyon dapat bigyang pansin ng mga kandidato para sa Halalan 2025. Ayon kay Senadora Grace Poe, dapat matiyak ang patuloy na pagpapaigting ng masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Isusulong ni senatorial candidate at Makati Mayor Abby Binay ang libre mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Okay, balikan natin ang ulat ng ating kasama. Balikan natin ang Okay. Sa iba pang mga balita, isang senador isinusulong ang mas pinalalim na pananaliksik ukol sa West Philippine Sea at talampas ng Pilipinas upang mapag-aralan ang potensyal ng mga ito na mapatatag ang supply ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Senador Francis Tolentino, maaaring maging solusyon ang mga ito kontra sa tumataas na halaga ng gasolina at kuryente na nagiging kalbaryo para sa mga Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Isinusulong ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na may pagpatuloy pa ang siyentipikong pananaliksik at eksplorasyon sa West Philippine Sea at sa talampas ng Pilipinas o Benham Rise para makita ang potensyal nitong makatulong sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Naniniwala si Tolentino na susi sa paglinang sa mga likas na yamang makikita sa WPS at talampas ng Pilipinas para maibsan ang kalbaryo ng mga Pilipino sa mataas na presyo ng gasolina at kuryente. Pinunto ng senador na ang pagkilala ng Google Maps sa West Philippine Sea kalakip ng pagsasabatas ng Philippine Maritime Zones Act ay nagbigay ng karagdagang karapatan para sa ating bansa na mas masuri ang malawak na potensyal ng WPS. Samantala, nais rin ni Tolentino na sunod namang kilalanin ng Google Maps at iba pang global organizations ang talampas ng Pilipinas na kasalukuyang Benham Rise Pact kinikilala. Formal na umanong lumiham ang senador sa International Civil Aviation Organization para hilingin ang pagkilala ng global aviation industry sa WPS at talampas ng Pilipinas. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niya yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Balik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag Provincial Government ng Ilocos Norte, dumalo sa Renewable Energy Investment Facilitation sa Northern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nagatendar ti Provincial Government of Ilocos Norte, baben iti Ilocos Norte Trade and Investment Promotion Office wenno Invest. Iti forum ang napauluan ti Empowering Progress, National and Local Government Synergy in Renewable Energy Investment Facilitation anay sayanggat iti Royal Palm Resort Hotel and Business Center Northern Samar. Ditoy nga inpadanon ti Invest iti kalikagom ti PGIN apagtali na eden iti Ilocos Norte a Renewable Energy Capital iti Southeast Asia. Naorganisar ti nasong aktibidad baben iti Provincial Government of Northern Samar iti panakitinulong ti World Bank Group, Philippine Board of Investments galing POC ken Australian Aid. Naawis pay dagiti sumagmauna kang runa na leader iti gobyerno ken industriya anang ilalawag kadagiti estratehiya para iti panakitandudo ti sustainable energy investment iti entero a pagilyan. Ilalawag ti invest dagiti innovative policies, investor friendly environment ken strategic governance ti PGIN anay itunda iti panakabigbig ti probinsya nga hub for clean energy projects kang runa na dinakamat dati iCare Desk, Investor Centralized Application and Requirement Evaluation Desk. Ang nakatulong iti panakayalisto dagiti renewable energy investment pakiramanan ti paragbalinin na paset ti investment promotion framework iti programa ti probinsya amang ipasigurado iti agtultuloy a suporta kadagiti investor. Iti agdama umababuten iti 625 megawatts ti mapatpataw ti Ilocos Norte nga elektrisidad manipod iti wind power plant, solar power plant ken hydro power plant. Mula sa Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Target listed drug personality, huli sa isang buy-bust operation sa La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Natiliw ti may sa target listed drug personality. Iti buy-bust operation ng ensayangkat iti nagtipo na puwersa ti Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1, Regional Special Enforcement Team, La Union Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, Bacnotan Police Station ken First La Union Provincial Mobile Force Company, sadyay ili ti Bacnotan idi Domingo, Abril 20. Binigbig ni PIDEA Region 1 Director Joel Plaza, ti suspect ani alias Mata, agtuon 38 ken residente ti nasao nga ili. Nakumpiskar kabayatan ti ti talo a pedaso ti heat-sealed transparent plastic sachet ang naglaw ni ti mapapati a Shabu nga aggata diti 13,600 pesos. Na-recover pa iti suspect dagiti empty transparent plastic sachets, mobile phone ken buy-bust money. Ti suspect nga agdama nakabalo diti PIDEA Region 1 Jail Facility ket maipilan iti kaso a panaglabsing iti Article 2 ti RA 9165 unit ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Manipod RP Ago, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Mechanical na harvester gamit ng mga magsasaka sa pag-aani ng palay sa Dolores Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Penelope Pomida. Mechanical harvester na itgamit hit pagbari, haros kadamaan han mga naguuma hinulaso na depender na hininga kinabago nga ekipahes. Hapag kaya na kulang na hinangangalayon hapag bari dito ha iraya han Dolores. Salit amo iniya na binubuhat hit mga parauma na pleti hira hininga mechanical harvester nga gintatag-iyan hin pribadong individual. May dalawat asosasyon ang nagtatag-ada. Ining asosasyon in binuligan han Department of Agriculture nga magkamay-ada hininga ekipahes. An bayad plete dependen kaluag han imuhag na o
Anuhan kadamuhan ani kung 50 kasakwa na harvest na pulo hinian igbabayad hatag iyan harvester o ikalima kapartian harvest an malon. Parihula ini an malon kung mga tao an nananatik. An kaupayan lahini nga harvester kay madagmit ang trabaho. Ano sa kaektarya, por lo menos usala ka oras inhuman na. Tikang didiya syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, bagong Biological Control Laboratory, handa nang magserbisyo sa mga taga-Southern Leyte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dalia Orit. Andam na sa pagserbisyo alang sa mga Southern Leyteños ang gitukod nga Biological Control Laboratory o Bioconlab na nahimutang sa City Nursery, Barangay Rizal, Masin City. Mo kinang nasaran sa Radyo Pilipinas pinaagi ni Lorraine Acasio ang tigpamaba sa LGU Masin. Matud pa, dito mong kinihalang sa mga mag-uuma nga nagkinahanglan og tabang sa pagsumpo sa mga insekto nga makadaot sa mga pananom. Ang Bioconlab usa ka pasilidad nga nagpasanay upadaghan sa mga makaayong organismo o bioagents alang sa mais, utanon ug uban pang bioagents. Kini aron pagpalambo sa malungtaron pagpanguma, pinaagi sa natural nga pamaagi sa pagsumpo sa mga peste sa tanom. Naghatag ang Regional Crop Protection Center og napu kakahon nga bioagent isip initial nga stock nga karon nagpadaghan na sa City Agricultural Office pinaagi sa mahugot nga pagmonitor sa entomologist. Ang mga mag-uuma sa syudad giawhag pagpakonsulta sa ilang mga barangay agriculturist kung adunay problema sa pesting insekto aron mabisitahan ang ilang umahan ug mahatagan og angay nga rekomendasyon. Kini nga inisyatibo kabahin sa Agricultural Development Program sa lokal nga kagamhanan nga gipasiugdahan sa Office of the City Agriculturist ilaw sa pagpanguna ni Engineer Julius Monge nga nagpunting sa luwas, epektibo ug malungtarong pagpanguma sa dakbayan. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Urit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dalia. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. City Veterinarian siniguro na ligtas na kainin ng publiko ang ibinebentang mga karne at lechon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Gisiguro sa Met Division sa City Veterinary Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro nga luwas kanon sa publiko ang ipamaligya nga mga karne maingon man usab ang mga lechon sa nagdayang parte ng Dakbayan. Ilabi na sa mga beach resorts panahon sa Domingo sa pagkabanhaw kon Easter Sunday. Kini human nagpahigayon og post-abattoir inspection ang maong buhatan aron sa pagsusi kung nakabaton ba ang kapamaligya sa mga karne ug mga lechon og meat inspection certificate o kon MIC. Gibutyag ni City Veterinarian Dr. Helena Takandong nga lakip sa gisusi sa mga meat inspector ang nagkadayang beach resorts ning Dakbayan. Ilabi na ang Raagas Beach Resort human nakawat sila og taho nga adunay na maligya sa maong dapit og lechon nga gikarga sa usa ka multicab nga walay MIC. Hinoon gidayeg ni Dr. Takandong ang mga maligyaay sa karne o lechon nga misanong sa paglukat sa MIC tungod kay walaing tumong o gilantaw ang buhatan sa City Veterinary Office ning Dakbayan aron lamang sa pagsiguro nga luwas nga kanon sa mga konsumante ang karne nga gibaligya. Gikan din ni sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro sa pamamagitan ng ating kasama na si Kokoy Medina. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga, Isabela City o lokal na pamahalaan ng Isabela City. Inilapit ang FIT Center at Registry System for
The Basic Sectors in Agriculture Caravan para sa mga lokal na magsasaka at mangingisda ng lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yalia Bacerca, el gobierno local del Isabela de Basilan con el Magaservisyo Agrikultura para na mga siyembrador y pescador da syudad. Ya conducí al City Agriculture Office o CAGO por medio de Farmers Future Folk Information and Technology Service of Business Center y Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA Caravan para na mensyonong sektor ng Barangay Small Kapatagan. Objeto del iniciativa lleva cerca el magaprograma y proyecto del gobierno para na mga siyembrador y pescador na komunidad. Ya diskuti na aktibidad el Magaservisyo Tadali el Feeds Center y el beneficio si registrao el magasyembrador na RSPSA donde mas pronto sila saka con el soporta estaban ng gobyerno. Parte del actividad el on-site registration y updating del RSPSA y introducí también el 4-H Club del ciudad. Desde aquí en Ciudad de Zamboanga, este es Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan Sports Fest 2025 sa lalawigan ng Lanao del Norte. Opisyal nang sinimulan ng mga kawani ng gobyerno sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvidad Bashir. Opisyal nang gisugdan ang tinuig na sports feast sa mga kawani sa gobyerno sa probinsya sa Lanao del Norte. Ubos sa liderato sa ilang buhutan na gobernador Imelda Anguinque Pranza di Mapuro. Kiniusa ka paagi sa ilang lokal nga paggamhanan sa ilang pakiguban sa umaabot nga pagsaulog sa civil service man karong umaabot nga bulan sa Setyembre karong tuig 2025. Gilauman nga ang mga mananaog sa mga dula mahimong apil sa mga mahatagan ug award ug recognition sa culmination activity sa civil service man sa mosunod nga bulan. Gipahigayon ang mga maong mga dula sa Mindanao Civic Center Gymnasium aron mapalambo ang holistiko nga kaayuhan sa tanang aspeto isip kawani sa gobyerno. Mapalig-on pa ang panagig-usa sulod sa mga opisina ug matanom sa matag kasing-kasing ang tinuod nga serbisyo para sa nasod. Dili lang mga aktibong dula ang naghawhag sa atong mga manlalaro kundili apil usab ang ubang makalingaw nga mga kaliyukan sama sa mga pangkulturang pasiklaban, dance competition o kang pinakahulatan sa tanan ang Mr. and Miss Sports Fest 2020. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay nga naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan.
Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon na rentangay na ngayon. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format, anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang travel restrictions para sa mga opisyal ng pamahalaan na magtutungo ng Taiwan upang mapalawak ang mga oportunidad para sa pamumuhunan dito sa Pilipinas. Pinirmahan ni Pangulong Marcos ang Memorandum Circular No. 82 noong Abril 15 kung saan binawasan ang travel restrictions na unang ipinatupad sa ilalim ng Executive Order o EO 313 noong 1989 sa administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Matatandaan na ipinagbabawal sa ilalim ng EO 313 ang lahat ng opisyal ng pamahalaan na magsagawa ng official visit sa Taiwan, maging ang iba pang aktibidad na may kinalaman sa Taiwan ng walang clearance mula sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa ilalim ng bagong polisiya, nililimitahan na lamang ang travel restrictions sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga kalihim ng DFA at Department of National Defense o DND. Minamandato naman ang mga opisyal ng pamahalaan na may intensyong bumisita sa Taiwan para sa economic, trade at investment purposes na gumamit ng ordinaryong pasaporte at hindi gumamit ng official titles. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, naniniwala naman si Finance Secretary Ralph Recto na posibleng makamit ang 6% growth para sa unang quarter ng taong 2025. Sakaling makamit ang 6% growth para sa January to March 2025, mas mabilis ito sa 5.9% growth noong 2024. Una nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na posibleng makuha ng bansa ang lower end ng 6 to 8% na paglago sa unang bahagi ng taon hanggang 2026 dahil sa mataas na presyo ng mga produkto sa pandaigdigang merkado. Naniniwala ang ilang mga lokal na ekonomista na itutulak ang economic growth ng pinaigting na government at election spending. Mananatiling banta naman ang mas mataas na taripa ng Amerika sa pagkamit ng growth targets. Nakatakda namang ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA sa May 8, 2025 ang January to March GDP growth. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pumalo na sa 26.9 trillion pesos ang bank assets ng bansa sa buwan ng Pebrero. Lumago ito ng 8% mula sa 24.9 trillion pesos ng kaparehong buwan noong taong 2024. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang assets ng lahat ng bangko sa bansa ay mula sa total loan portfolio kasama na ang interbank loans receivable at total reverse repurchase. Sinabi ng BSP na tumaas din ang net real at iba pang properties na nakuha mula sa binayarang utang ng 8%. Ibig sabihin lamang nito, may sapat na buffer ang bansa laban sa anumang financial shocks. Ayon sa mga local economists, inaasahan namang magtutuloy-tuloy ang paglago dahil sinusuportahan ito ng domestic-driven economy at stable inflation. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi titigil ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa panawagan sa publiko na maging maingat sa mga natatanggap na mensahe upang maiwasang mabiktima ng text scams. Ayon kay DICT Assistant Secretary Renato Paraiso, hindi maloloko ang publiko kung wala silang partisipasyon tulad ng pag-click sa mga kahina-hinalang link o pagbibigay ng one-time password o OTP.
Bagamat may sapat na batas upang panagutin ang mga nasa likod ng online scams, sinabi ng opisyal na nagpapatuloy ang DICT sa pagbuo ng mga karagdagang hakbang upang mapalakas ang kampanya kontra tech scams. Kabilang sa mga hakbang na ito ang posibilidad na pagbuo ng isang task force na tututok sa online tech scam cases. Ayon pa sa opisyal, pinalalakas na rin ng tanggapan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC upang mapabilis ang investigasyon at pagtugis sa mga nasa likod ng mga ganitong klase ng panloloko. Binigyang diin din ng opisyal na malaki ang naitutulong ng SIM card registration sa pagbawas ng tech scam cases dahil nabawasan na ang pagiging anonymous ng mga scammer. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, tuloy-tuloy naman ang pagsugpo ng Bureau of Customs o BOC kontra sa smuggling ng mga ipinagbabawal na vape products. Tinatayang nasa mahigit 3.26 na bilyong pisong halaga ng mga illegal na vape ang winasak ng BOC matapos mapatunayang walang kaukulang dokumento o delikado sa kalusugan. Kasunod ito ng ceremonial condemnation noong Abril 7 na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng kampanya kontra iligal na kalakalan at proteksyon sa kalusugan ng publiko. Isinagawa ang destruction sa mga pasilidad ng RCU Waste sa Marilao at Barba Waste Management sa Bocaue, Bulacan. Katuwang sa operasyon ang Manila International Container Port, Port of Manila, Customs Intelligence, Philippine Army at Philippine Coast Guard. Sa tala ng BOC, mahigit 1 milyong piraso ng vape na ang nawasak mula nang simulan ang aktibidad. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, hindi sila magpapapigil laban sa smuggling at titiyakin nila na ang merkado ay ligtas, patas at alinsunod sa batas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo, makalipas po ang ilang paalala. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Posibleng makaharap muli ni world number 72 na si Alex Ayala si world number 2 Iga Swiatek. Ngayon naman sa Madrid Open na tatakbo mula Abril 21 hanggang Mayo 4 na gaganapin sa Caia Mágica sa Madrid, Spain. Napili ang Filipina tennis star sa kaparehong bracket ni Swiatek kung saan ang Polish player ay nakuha ng bye at unang masisilayan sa round of 64. Subalit kailangan manalo ng 19 anyos na si Ayala kay world number 64 Victoria Tomova ng Bulgaria sa round of 128. Ang laban nila ay nakatakda ngayong Martes ng hapon. Una nang nagkaharap sina Ayala at Swiatek sa Miami Open kung saan na-upset ni Ayala si Swiatek sa quarterfinals sa loob lamang ng 2 sets. Nahinto naman ang takbo ni Ayala sa torneo kung saan natalo siya kay Jessica Pegula sa semifinals. Kamakailan lamang ay natanggal si Ayala sa round of 16 sa Oeiras Open kung saan tinalo siya ni Pana Udvardy ng Hungary. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapasok ang PLDT sa quarterfinals ng 2025 AVC Women's Champions League, subalit ang dalawa pang koponan ng Pilipinas sa torneo na Creamline at Petrogas ay hinihintay pa ang kanilang kapalaran. Nakapasok ang high-speed hitters sa Final 8 pagkalipas matalo ang Australian club na Queensland Pirates laban sa Nakhon Ratchasima Kyu-Min-si ng Thailand. Una nang tinalo ng PLDT ang Queensland Pirates nitong linggo kung saan ipinakita ng lakas ng kanilang imports na sina Wilma Salas at Savvy Davison tungo sa 25-19, 25-12 at 25-12 panalo. Magtatapat naman ang PLDT at Nakhon Ratchasima itong Martes para madetermina kung sino ang top seed sa Pool D. Samantala, bigo ang Creamline laban sa mas matangkad na Zetsu o Zetisu ng Kazakhstan sa loob ng 3 sets 25-16, 25-17 at 25-17 sa larong ginanap nitong Lunes sa PhilSports Arena. Inaantay ng Coal Smashers ang resulta ng laban sa pagitan ng Zetisu at Al Nassr ng Jordan kung makakapasok ito sa quarterfinals. Sa kabilang banda, natalo naman ang reigning champions ng Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na Petrogas sa kanilang unang laban sa liga kung saan nakuha nila ang 15-25, 16-25,
25-19 at 20-25 pagkatalo sa Thai Power ng Chinese Taipei. Kailangang manalo ng Angels laban sa Hip Hing ng Hong Kong itong Miyerkules para sa pagkakataong makapasok sa quarterfinals. Dahil sa panalo, pasok naman ang Thai Power sa quarterfinals dahil sa kanilang 2-0 win-loss record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magtatapat muli ang Colegio de San Juan de Letran at San Beda University sa panimula ng second round ng NCAA Season 100 Volleyball Tournaments ngayong Martes na gaganapin sa Phil Oil Eco Oil Center. Layunin ng Knights na kunin ang solong pwesto sa ikatlong posisyon sa men's tournament habang ang Red Spikers ay umaasang makapasok sa Final Four. Samantala, ang katumbas naman nila sa women's tournament ay magtatapat din kung saan layunin ng Lady Knights na umakyat sa tuktok ng team standings na kasalukuyang tabla sa apat pang koponan ng Benilde, Perpetual at Mapua na kapwa may 6-3 record. Sa kabilang banda, umaasa naman ang Lady Red Spikers na kunin ang kanilang unang panalo pagkalipas ang walang panalo sa first round. Makakatapat naman ng De La Salle College of St. Benilde ang Jose Rizal University. Layunin ng Lady Blazers na makontrol ang torneo pagkalipas kunin ang kambal na talo sa Letran at Mapua sa first round. Sa panig naman ng Blazers, muntikan na nilang masweep ang first round subalit natalo sila ng Mapua University sa loob ng 4 na sets. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gusto ni dating lightweight MMA World Champion Edward Landslide Folayang na magkaroon ng isang huling laban sa Estados Unidos bago siyang tuluyang magretiro sa propesyon. Naging muka ng Philippine MMA si Folayang ng halos 2 dekada at gusto nito na bigyan ng magandang laban ang kanyang fans bago siya tuluyang mamaalam sa sport na mixed martial arts. Naniniwala si Landslide na mahihikayat niya ang Filipino fans sa Amerika at sa katunayan gusto niyang gawin ang kanyang retirement sa 173 Denver na nakatakda sa Agosto 2 sa Ball Arena sa Colorado. Sinabi naman ni Folayang na pagtutuunan niya ng pansin ang pag-coach at plano niyang ibuhos ang lahat ng kanyang enerhiya para tulungan ang susunod na henerasyon para makamit ang kanilang potensyal. Sinimulan ng 41 anyos ang paglipat sa coaching noong lumipat siya sa Lions Nation MMA noong 2023 kung saan pinaghalo niya ang paglalaban at pag-coach pagkaraan tapusin ang kanyang halos 2 dekadang partnership kay Mark Sangiao at ng Team Lakay. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binigay ni Rain or Shine head coach Yeng Guiao ang kanyang suporta sa panukala ni PBA great Alan Caydic na buhayin ang regular na pagtatalaga ng mga player sa Hall of Fame ng liga. Una nang nagpanukala si Caydic na dapat ibalik ng liga ang pagtatalaga sa Hall of Fame para bigyan kilala ang mga hindi napabilang sa listahan ng 50 greatest players. Sinabi ni Guiao na sang-ayon siya at sinusuportahan niya ang panukala ni Caydic dahil ganyan ang ginagawa sa NBA kung saan may regular na proseso ang kanilang selection committee para tukuyin kung sino ang karapat-dapat na mapabilang sa Hall of Fame. Sinimulan ng liga na italaga hindi lamang players kundi pati coaches, executives at mga personalidad sa liga sa Hall of Fame noong 2005.
regular na nagtatalaga ang PBA ng pangalan sa listahan ng Hall of Fame kada 2 taon hanggang noong 2013. Sina Benji Paras, Ronnie Magsanok, Lim Eng Beng at dating coach Ed Ocampo ang pinakahuling itinalaga sa listahan. Ayon kay Giao, ang regular na pagtatalaga sa Hall of Fame sa liga ay mabibigyan ang fans ng kaalamanan kung sino ang mga naging superstar o alamat ng liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon at hello. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, inihatid na sa huling hantungan ang national artist at ang Filipino superstar na si Nora Aunor o Nora Villamor sa tunay na buhay. Sa Metropolitan Theater sa Maynila kaninang umaga. Nagkaroon ng isang tribute program para sa superstar kung saan ay nagbahagi ng tribute speech ang mga anak niyang sina Lotlot, Matet at Ian para sa namayapang ina. Naging madamdamin at punong-puno ng emosyon ang naganap na State Funeral Honors para sa superstar at national artist na si Nora Aunor na dinaluhan ng pamilya, mga kaibigan at mga kapwa national artist. Sinabi ng Vice President at Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines na si Dennis Marasiga na ginawa nila ang lahat upang mabigyan ng maayos at makabuluhang pagpupugay ang nag-iisang superstar. Nagsimula ang programa sa pamagitan ng arrival honors na sinundan ng pagkanta ng national anthem at invocation at ang talumpati ng CCP Vice Chair na si Carissa Coscuello. Pagkatapos nito ay isa-isang nag-alay ng bulaklak ang kapwa national artist ni Ate Guy. Nagbigay naman ng tribute ang national artist ding si Ricky Lee kung saan binalikan niya ang unang pagkikita nila ni Nora at ang mga hindi niya malilimutang alaala kasama
ang namayapang kaibigan. Nag-perform ang award-winning singer naman na si Aisel Santos at kinanta ang Walang Himala mula sa pelikulang Isang Himala kasama ang Philippine Magical Singers. Bukod dito, kinanta rin ng Philippine Magical Singers ang isa sa mga signature song ni Nora na Handog at pumagit na rin sa stage ng Met Theater sina Jed Madela at Angeline Quinto para kantay naman ang Superstar ng Buhay Ko na naging theme song ng mga Noranyan para sa kanilang idolo. At nagbigay din ng kanyang pa-tribute ang award-winning filmmaker na si Joel Lamangan sa yumaong showbiz icon. Nagkwento ang veteran director ng mga naging karanasan niya working with the superstar, kabilang ang mga nakakatuwang behind the scenes habang ginagawa nila ang Himala. At syempre, kasama din sa naganap na state necrological service ang pagbibigay ng mensahe para kay Nora Honor, ang dating presidente ng ABS-CBN at premyado ring actress na si Charo Santos Concio. Sabi ni Charo, hindi lang basta star ang namayapang actress, siya daw ang ating superstar. At nagbigay din ng madamdaming at tagos naman sa pusong mensahe ng anak ni Nora Honor na si Ian De Leon. Kasama niyang umakyat sa stage ang iba pang mga kapatid nito. At iniisa-isa ni Ian ang mga katangian ng kanilang ina na siguradong mamimiss ng lahat ng nagmamahal sa nag-iisang superstar. At sa uli, isinigaw niya ang katagang mabuhay si Nora Honor. At First Lady Luis Liza Araneta Marcos sa huling lamay ng batikang aktres. Kabilang din sa mga nakiramay na politiko ay ang dating Pangulong Joseph Estrada na akay-akay ng kanyang mga anak na sina Senator Jinggoy Estrada at Jude Estrada nang pumasok sa chapel kung saan nakaburol ang kanyang kaibigan at dating screen partner. Kabilang naman sa mga artista na nagbigay ng papuri at pasasalamat sa pambansang alagad ng sining sa pelikula at broadcast arts ay si Manilyn Reynes na gumanap na half-sister ni Nora sa pelikulang Minsan May Isang Ina noong 1983. Kasama din si Chucky Dreyfus na nagbigay ng tribute sa pamamagitan ng pag-post ng isang short clip ng duet nila ni Ate Guy mula sa pelikulang Mga Kwento ni Lola Basyang noong 1985. At samantalang si R.R. Herrera ay pinost ang isang retrato na kung saan nanalo sila ni Nora sa 1991 FAMAS Awards para sa pinagsamahan nilang pelikula na Andrea, Paano Ba Ang Maging Isang Ina noong 1990. At ito, humahabol din sa mga nagbigay pugay sa tinaguriang superstar, ang dancer choreographer na si Jeline Eugenio na nakatrabaho niya ng 2 dekada sa longest running musical variety show na Superstar na umere mula 1970 hanggang 1989. Maalala nga noong Miyerkules Santo ng gabi, Abril 16, ay pumanaw si Nora dahil sa acute respiratory failure bunga ng pinagdaanan nitong angioplasty operation sa The Medical City sa Pasig at pumanaw siya sa edad na 71. Ang aming pakikiramay sa mga naiwan ng National Artist for Film and Broadcast Arts, Nora Honor. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating showbiz balita para sa araw na ito. Ako po si Baba JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na po si Miss Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narinig po ninyo ang ating mga segmento para sa araw na ito. Ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at ang ating Balitang Showbiz. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aison, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento sa araw na ito para sa ating Balitang Negosyo, kay Steph Vicente, sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz, kay Mama JT at sa mga kasamahan natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!